Naku, lagot na, matindi na to. Ink Rally, kasado na. 2 million mag-a-attend. Pang Guinness Book of Record. Pang Guinness World Book of Record pala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon ang napipintong rally ng Iglesia ni Cristo sa... Ayun, syempre bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, supportahan natin si General Macanas, the General's Viewpoint. Mga katunay, tuloy natin. January 13. January 13. Merong isang vlogger, si Munting Kalaman, napanood ko yung kanyang vlog. Gusto kong i-share sa inyo dahil nakausap niya mismo ang mga members ng Iglesia ni Cristo sa kanilang kapilya. At madami daw talagang sasama. Ito daw ang rally ng Iglesia na talagang pinaghandaan nila ng gusto. First time in history daw itong rally na open for anybody kahit hindi nila kasama sa INC pwedeng sumali. First time. So, eto maglulunsad ng rally ang INC. Yan, ang Iglesia ni Cristo. Kahit sila, syempre, nadadama na nila kung ano talaga ang nangyayari na sa bansa natin. 'Di ba? Kahit yan. Nakakarating na sila sa kanila ang hinaing. Kung ano, nakikita na talaga, namumulot na ang kanilang mga mata sa katotohanan. Sa nakakatakot na bangungot na nangyayari ngayon. Diba? Na dapat puksain ng mga kademonyuhan na sumasanib sa katawan ng kung sino man. Diba? Kita nyo, diba? Iglesia ni Cristo. Alam natin na napakatahimik niyan. Tahimik talaga yan. Tahimik na relihiyon. Kumbaga, may sarili silang Diba? Pero eto, magkakaroon sila, maglulunsad sila ng ganyan. Pero itong rallying to, is hindi naman ito yung katulad ng ibang rally na magugulo, ha? Diba? Yung may mga nakikita ka nagsusunog ng kung ano-ano, nagwawala ng hindi. Ito parang itong rally na ito is pangkapayapaan. Malamang ko pangkapayapaan, syempre, religious group to eh. Diba? Hindi para guluhin ang gobyerno o bigyan ng tresyon ang gobyerno. 'Di ba? Kundi para syempre para maiparating lang, makapagbigay ng suporta sa taong bayan siguro. At syempre nung nabalitaan natin, syempre yung gustong i-impeach si BP Sara, parang gusto nilang kontrahin 'yon. No, hindi sila boto o tutol sila sa ganun na gustong gawin ng mga tao na gustong alisin si VP Sara sa kanyang posisyon. Daw ito. Kasi ang alam ko, mga INC members lang ang magsama. Kaya ako naman, nabigla ko nung nalaman ko na open for all. At marami daw sasama, first time in history na mangyari itong ganitong rally. At may mga, baka mga, pakinggan nyo naman siya. So lahat-lahat to, no? Open lahat. Hindi lang iglesia ang nandito, kundi kung sino gusto ang sumama, pwedeng magpunta. Aba, siguradong madami pupunta niyan. No, ito nga para nababalita is marami. No, sinusuma dun sa pamagat na binasa natin is 2 million ang a-attend. Marami-rami na rin yun, aba. Makita ng kung sinong yun, di ba? Kung sinong Poncio Pilato na dami naman itong mga nagrarally. Ang daming parang siguro naiinis na sa atin. Di ba nakaka-stress yung ganun? Takin mo, may 2 milyon na tumututol sa'yo. Wow. Sabik-sabik, kahindik-hindik talaga itong rally na ito. January 9 kasi di ba yung pista ng Nazareno. After 9-10, doon sa mga lugar na yon, maghahanda na. Sabi may mga pakain daw ng mga burger, bubuhos, tapos yung mga tent doon, mga portalet. Aba, may magpapakain ng burger. So lahat pwedeng pumunta. Di pwede ako pumunta dyan. Paborito ko yung burger. Kala mo naman pwede kumain ng burger eh.
Punta lang ako ng burger. Punta lang ako dyan. Kuha lang ako 3 burger. Uwi na ako. Joke lang. Ang dami ng portal at naglalagay doon. Talagang pinaghandaan, hindi yung basta mag-arali ka tapos iiwan mo madumi yung kalsada. Hindi. May mga tinalagyan na daw na maglilinis. May mga media na. May mga... So organisado itong rally na to. Tama, parang sinabi niya na, yung sinasabi niya na, pagkatapos mag-rally, iba nagra-rally, iniiwan na lang yung mga kalat doon. Pero ito, hindi. Talagang may nakatalaga talaga na maglilinis pagkatapos ng magaganap na rally. So, walang kaguluhan dito. At alam natin, ang INC is hindi pupunta dyan para magkaroon ng ganun. No? Na kami mga, hindi ngayon, gagawin pa lang. Hindi nabalita ako, alam ko kung gano'n totoo yun. No? Sabihin, kung totoo talaga yun, ganun, ka-organize talaga, Iglesia ni Cristo talagang maganda. Nila sa kanilang aktibidad, pinaghahandaan nila. Kung gano'n na, saka pinagpapanata nila, pinapanalangin nila talaga labis sa pinagdaan. Sabi niya, history daw to eh. Wala pa nangyayari nito. Yung 2015 nangyari, biglaan lang yun. Sa EDSA ata yun. Hindi pa organisasyon masyado. Ito yung organize talaga ito. Ibig sabihin, labis na pinaghahandaan at pinag-aanyaya ng Iglesia ni Cristo sa hindi nila kapanampalataya. Kahit sino pwede sumama. Ang sinasabi ng marami, ang marami sasama nito mga politiko. Kat daw yan. Kasi syempre mga politiko, alam naman nyo, pangkahan na, rito ka na tayo. Kakitoria to, opinion na. Ahabol ng buto sa darating. Pag January na kayo, konting, February, election na. February, March, April, wala na silang time. Ayan ang pagsasamantala, ayan ang sinasamantalan nila sa botohan na siyempre, pabango sila sa iglesia, maaaring sumama ang mga politiko sa gagawing rally. Ay, sigurado yan. 100% matik. May mga politiko na lalabas dyan sa rally na yan. Yung tipong nakikisimpatya. Baka nga kahit yung mga hindi naman talaga makikisimpatya dyan, ang plano lang talaga is kunin lang yung loob ng INC at suporta nila pupunta dyan. Diba? Yung tipo na, parang pag ako na-expose dyan, kakandidato ako, ma-expose ako ng konti dyan, matatandaan ako ng mga tao. Siyempre, itong INC, pwede kong hinga ng tulong. Diba mga ganun? Pero matalino ang INC. Siguro kung may mga tao mang pupunta o politikong ganun, no? Nararamdaman nila yan. No? Ang INC, hindi mo basta-basta mauuto ng ganyan-ganyan lang yan. Diba? Alam nila ang kanilang ginagawa. Kung ikaw ba talaga lubos sa puso mo ang pagsuporta at pagpunta dyan o gagamitin lang yung rally na yan para sa political agenda. Diba? Maraming politiko sasama. Baka buong Pilipinas ng politiko bumaba at sumama dyan. Kasi saliwasan lahat Pili mo, kalparson Pati yung mga politiko na kahit kulelat baka pumunta dyan. Kahit bobong politiko pumunta dyan. Kahit mangmang na politiko pumunta dyan. Baka magulat ka lang, si Rastaman nandiyan dyan. Diyan pupunta South diyan pupunta. Yung Palawan pala, gagawin ang rally ng iglesia. Kung meron din para sa Palawan. Meron din. Ata meron din gagawin dyan Hindi ko Cebu, meron. Ito, sigurado itong mga skarapasod at mga na doon. Yun niya, ba to? Ayun niya, isang gagawin iba't ibang lugar, no? Ngayon, sabi na marami, hindi siya aking kumpilan dito nabasa ko lang sa mga komento at ng mga narinig, na ibang personalidad na kilala din sa lipunan. Hindi ko mabanggitin kung sino, baka mapalitan ng sitwasyon na nagbibigay siyempre simpatya sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman simpatya kasi ito nga para puro kapayapaan naman ito yung nilusod ng Iglesia ni Cristo. Para sa kapayapaan kung hindi para sa anong tao ito. Diba? Babaliktad ang sitwasyon. Para sa kapayapaan yan. Para yung mga tao na hindi payapa ang isip ay mapayapa na. Yung mga tao na gustong magpabagsak kay VP Sara at sa mga Duterte, yun yung mga tao na hindi mapayapa ang kanilang mga isip. Ang ibig ko sabihin, hindi mapayapa ang kanilang mga isip, natatakot sila, no, na maging presidente ang isang Sara Duterte, samantalang hindi pa naman dati nag-a-announce si VP Sara kung tatakbo siyang presidente. Masyado silang naging advance sa pagiging takot nila kay Sara Duterte. Yun ang naging epekto sa kanila. Diba? Imbis na kinaibigan nyo, is kinalaban nyo. No? Kung kayo-kayo dyan ay nagkampihan, ang naging kakampi naman ni VP Sara ay ang taong bayan. Doon kayo lugi. Dahil ang taong bayan ang nagdedesisyon kung sino ang pauupuin sa mga posisyon na gusto nyong kunin.
Kaya nga, di ba, gusto nyo magkaroon ng tsa-tsa, magkaroon ng prime minister para wala nang butuhan. Ang magbobotohan na lang is yung mga politiko na lang din. Di ba? Na ayaw naman ng Senado, ng taong bayan, dahil may karapatan. Di ba? Kung sino ang mas may karapatan? Ang taong bayan. Sila ang may karapatang bumoto dahil taong bayan ang paglilingkuran ng politiko. Hindi politiko ang paglilingkuran ng kapwa politiko. Kaya hindi dapat sila ang bumoboto lang, kundi ang taong bayan ang higit na may karapatan dyan. Kung baka daw si BBM pa ang main page, hindi si Sara. Kayun lang. Hindi natin alam yun. Hindi ko alam kung ano Babaliktad pa no? Baka yung presidente pa ba? batas ng people power. Hindi ko alam batas ng pagtitipon. Pero ito, sabi, ang gagrabihan ng Iglesia ni Cristo, may ibibigay na uniforme. Oh. Hindi uniforme, ibig sabihin, may t-shirt na ibibigay sa Iglesia ni Cristo ng pagkatilan lang na Iglesia ni Cristo. Siguro limited lang sa kanila yun, para sa kanila. Kaya, kung sino yung maglulusad ng people power, alam kung iglesia ba o hindi. Di ba? Kaya ito, ang iglesia kasi hindi magkano ng people power yan. Pero, kapayapaan yan. Pero kung may maglusot man ng people power, marami, mag-merge dun sa rally, hindi iglesia ni Cristo, hindi gagawin ng iglesia ni Cristo. Ang iniisip ko kasi dyan, baka mamaya, di ba, merong pumunta dyan na hindi naman nakikisimpatya sa rally. Di ba? At ang plano lang ang manggulo. Di ba? Yun yung nakakatakot doon. Diba? Yung guluhin yung mapayapang rally na gagawin ng INC. Diba? Baka merong mga sana wag at mabantayan nila maigi. Ganun yun. Naka-uniform na iglesia ni Cristo. Bigla na bibigay yun, hindi magagaya bigla uniform. Maliban na lang, kaso ang mo, limited lang para sa mga kapatid lang sa iglesia ni Cristo yun. Ang alam ko nasabi lang sa akin pero magkakaroon ng uniform. At lapis na napaghahandaan talaga. No? Kaya, yung darating sa January 12 pa lang, may mga madaling makikilala kasi mga naka-uniform yung mga INC na mga magrarally. So kahit na may mga manggulo, hindi naman sila naka-uniform. So ibig sabihin nun, hindi INC yun. Oh. Kaya dapat hindi sabihin ng INC kung ano yung uniforme. Mas maganda on the spot, no? Kung ano yung isusuot nila, doon na mismo sa rally lalabas yung isusuot nila. 'Di ba? Mas maganda yun. Kasi kinagaw sa hotel ang dami na. May nagpabook na nga ako gusto ko nga magpabook kasi gusto ko mag-media rin ako doon para makita nyo, masubaybayan nyo. No, baka January 8 or 7 magpabook na ako doon. Sa January 10 matulog na ako doon. Doon na ako maghintay para hindi na makahassle. Pero titignan ko yung schedule, no? Dami pupunta. Maganda o hindi. Ayun nga, meron maraming itong kapatid na nagpabook na fully book na doon sa mga kalapit na hotel. Fully book? Ang liwasan kasi di ba parang pakabayan na baka doon pa lang sa 3 kilometers mula sa liwasang maukupan na kasi hindi ka pwede pumunta sa sakyan mo doon motor, doon sa venue, may ipit Paglabas mo doon, baka madaling araw ka na makalabas. Oh? May ipit sakyan mo, kailangan, ang tendency nun, paparada mo yung sakyan mo, 2 to 4 kilometers away, maglalakad ka. O masikita ko, mas maraming tao inaasa, sabi ko nga, baka 2 milyon. Ang backup na pala. So, ibig sabihin, parang sakripisyo yung mangyayari. Napakalayo ng paparadahan mo. Kung may kahit dala-dala mo motor, is parang napakalabo kang magkaroon ng paradahan, maiipit ka talaga sa loob. Hindi ka makakatakbo, lalong-lalo na kung may 4 wheels ka. O, diba? Parang ang gagawin mo talaga dito is sakripisyo. Dito mo talaga malalaman kung sino talaga yung bukal sa puso niya na talagang magrarally. Diba? Kung ako pupunta dyan, tapos kuwari may dala-dala ako sa sakyan, tapos maglalakad ako, ganun kalayo, ipaparada ko, tapos lalakarin ko pa, malayo. Naku, baka yung acid ko tumaas ng tumaas dyan. Baka magtanda hilo-hilo na ako. Hindi, yung suporta ko naman, pwede ko namang ipahayag na lang dito, di ba mga katulad? Di ba, ganun. Reaction na lang natin yung mangyayaring rally sa January 13. Di ba? Sa papuntang liwasan, baka nasa Las Piñas ka pa na, nandun na yung sakyan mo lalakad ka, lakong kilometer, 25 kilometers yun mula sa Las Piñas yata. Layo. Kasi mula dito sa 34 kilometer mula sa Luneta, sa liwasan yun. Grabe, layo ng lalakarin mo, ha? Bago ka makarating doon sa rally talaga, naku. 12 more or less, 30 kilometer yun. Doon pa lang, baka mapaspado na yung lugar, may pasok yung time na yun. So maraming maiipit yan kapag may pasok ng mga panahon na yun. Maraming sasabay mga pasok ka ng mga estudyante. Dapat yun, maging fiesta official na yun. No, magdeklara na walang pasok yun. Kasi kawawa din naman yung mga magtatrabaho is maiipit talaga doon. No, kahit yung mga estudyante dyan sa mga paligid na yan is maiipit din.
no? Mahihirapan sumakay dahil sigurado tambak ang magiging traffic dyan. Empleyado, di ba? Siguro di-declare na holiday yung araw Yun, kasi tama, dapat yun. araw yun eh. Kumbaga, first Holiday time na in lang. history. Huwag na dyan sa lugar na yan. Buong Pilipinas, holiday na. No, PBBM, holiday mo na. Magkakaroon ng pagtitipon na napakarami para sa kapayapaan. No? O, yun, nasa people power pala ituloy ko, no? Ito, nabasa ko, pinasa lang sa akin itong artikulong ito, pero hindi ba ako totoo. Sa Pilipinas pala, kapag na-impeach ang isang Pangulo, ang susunod na mahalal, ang Pangulo at ang Vice-Pangulo. Yung Vice. Kung sakali magkaroon ng lungsod ng people power, ito nabasahin ko lang, pero ito kakahanga naman ito, story pa naman ito, hindi pa naman nangyayari. Kung sakali mangyari yung people power na mangyari, na hindi natin inaasahan doon. Ito, pero malabo mag-people power ng iglesia, natin mo kapasa ang payapan, siguro. Okay, so, malabo yun. Yung sinasabi ni Kuya na magpi-people power ng ganun para pababain ng presidente, palitan ng vice, ganito. Malabo yun kasi hindi para sa ganun. Kumbaga siguro pupunta dyan ang iglesia para hindi magbigay ng presyon sa gobyerno. Pangkapayapaan lang yung ano na yan. 'Di ba? Pero kung talagang yung iba, kung sa iba yan, tapos ganyan pupunta, naku, ang dami nun. 'Di ba? Kaya nga natatakot sila na si VP Sara ay nandiyan bilang vice president at magkaroon ng presyon sa presidente na gano'n na presidente naman ang papatalsikin nila. Naku, syempre natatakot yung ilan na maging presidente si VP Sara, siya yung papalit. 'Di ba? Alam nila mangyayari pag naging presidente si Sara Duterte. Finish na. ako, malabo. Ang Iglesia ni Cristo, pangkapayapaan lang. Pangkapayapaan. Walang sisigaw ng resign. Wala lang talaga. Naniniwala ko sa hangarin ng Iglesia na hindi lang matuloy ang impeachment, happy ng Iglesia, para hindi ma-distract ang gobyerno. Para hindi magkawatak-watak. So, ako, disagree ako niyan, yung people power yan, wala na yan. Haka-haka lang yan. Wala na. Ang ano dito is mga hindi gagawin ng iglesia yung ganun. Sabi ng vlogger nito, 2 million. I think yung record ng iglesia sa Guinness World Record, I think 1.5 million noong 2008 or 2009. Yung parang lalabanan ang poverty, parang ganun. Parang charity walk. So doon na lang natin malalaman yan kung gaano talaga karami yung pupunta. 'Di ba? Kumbaga, yan 2 million na hula or 1.5 million or etc. Doon na talaga natin malalaman. No, alamin na lang natin yan pagdating ng January 13 sa pagpunta ng INC diyan. Syempre, meron pang mga hindi miyembro. Welcome yung mga hindi miyembro na gustong pumunta diyan at makiisa. 'Di ba? Doon natin malalaman niya kung talagang hindi mo mahulugan ng karayom ng mga tao. We expect ng karamihan na baka mas marami ito. Usually, ang rally daw ng iglesia is sa linggo. Yun yung nabasa ko rin. Kaya first time in history na ginawa nilang Lunes. Oo, Lunes. Yung January 13. Anong significance nun? Bakit Lunes? Isinabay nila yung pag-open sa session ng Congress, January 13 din. So, makita nyo, bakit sinabayan nila? Oo. So, palaisipan. Oo nga, kasi, pwede namang ganapin ng linggo. 'Di ba? Talagang sinabay talaga sa Lunes. May pasok. Ano kaya? Bakit kaya, no? Pwede mang linggo. After ng pagsimba, yun na. Kaya bakit ginawang Lunes at sinabayan ang pag-open ng Congress? Anong political significance nun? So, mag-isip-isip na lang. Doon natin malalaman yan. Ang mga natin. Basta, klaruhin natin, ang Iglesia ni Cristo is para sa kapayapaan at for the first time in history na mag-rally ang Iglesia na open for everybody para mas marami ang manawagan ng kapayapaan, kaya peace rally nga. So, sana wala nang sagabal sa rally na. Ayun, natatig natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macalas at syempre isa pang boses na nadinig natin, credits kay Kuya, no? Yung nagsasalita kanina. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Ayan, pupunta pa kayo sa magaganap na rally? Makikiisa ba kayo? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.